Anong reaction mo nung tingnan si Tom? I'm not intimidated. Well, kung ikinasyak pa ng karamihan, 2019 pa pala nang maghiwalay sina Jericho at Kim. Mga Marites, we're alive and kicking, mga Marites. Bago lahat, mag-support. Maraming salamat sa inyong suporta again and again. At bago ang chikan, pati muna ako. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ako ang hindi nanggagaya ng emote, di nakakaloka ang damit mo. Ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Napus. Thank you sa mga subscribers at sa mga hindi pa nagsusubscribe. PhD. Subscribe na sabihin ko. Teka muna, ako po ang inyong PhD, Rose Garcia. Ayun na nga, sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na, just click the subscribe button sa baba ng YouTube. Baba nga ba? O taas? Basta yan. Okay mga Marites, welcome to Marites University! Saya na naman. Tonight is the night. Tonight's the night. What is tonight? Tonight. Siyempre, tuloy na maiinit ating mga issue, may mga latest. At talagang sobrang late. May sobrang late. Pero mo 2019 pa. Anyway. Ano muna natin? Ito. At 2015 pa ang isang hanas. Oo nga, diba? Grabe. So, palaitan pala ngayon. Mamaya, yung phone mo daw, nakamute na po. Ay, nakamute. Di yan nakamute. Hindi nakamute. Nakamute na po. Oy, ako nakamute ako, no? Ayan po. Ako din lalo, ito, nakamute na po. Yung volume daw, hindi yan. Hindi ako. Ako pa. Wala akong volume. Wala. Okay, mga Marites, ito simulan natin. Ang balita. Ang gulo namin dito, dahil lang po nagmumute kami ng mga phone. Ganyan po talaga live, mga Marites. You have to bear with us. Wow. Okay? Ano daw? You have to bear with us. Okay, mga Marites, ibalita natin ang paggawa ni Vice Ganda ng pelikula ngayong 2024. Professor? Yes, kumpirmado. Kinumpirma mismo yan ni Vice nung nakita natin siya. Dumalo dun sa 20th wedding anniversary ng mag-asawang Gladys and Chris Summerrock. Diba? Summerrock. May ganun ako. And birthday na rin ni Christoph. Mamaya pag-uusapan natin niya kasi ando kami ni Rose, wala ka, absent ka. At si Vice nga, kinumpirma niya na sabi niya parang this year, matutuloy na ang pagbabalik pelikula, paggawa ng pelikula. In fact, may material na silang pinag-uusapan ni Direk Junlana. And since napanood niya itong si Gladys sa Netflix sa Barber's Tale, na-impress siya syempre doon sa kaibigan niya. Kaya sabi, sige gawin na natin. So aabangan po natin yan. Ibig siguro sabihin nito, Junlana na yan. Baka seryoso na ang papuntang movie ni di ba? Actually, nung pinapanood natin siya nung nagkakataon, napaisip din ako, Junlana talaga. So hindi ito yung mga parang Pocho-pocho ka! yung mga usual comedy movies na alam naman nating laging top grosser, box office hit. Yan. Pero, kakaiba yung humor niya. Pero this time, nung marinig ko Junlana, ay, sandali, seryoso ito. Alam mo baka to? Parang, hindi pala, Junlana ba yun? Directrice yun. Baka mga ganun tipo. Yes. Yan. So, ang sarap abangan lang mga kapamilya. Siguro na-realize ni Vice, it's about time. At speaking of Vice, thank you kay Vice Ganda kasi hindi ba lumapit ako sa kanya. Sabi niya, pinapanood ko yung show, no? Sabi niya, sabi ko talaga ba? Yeah, sinabi niya sa akin. Talaga ba? Sabi niya, nakakatakot? Sabi niya, pero ang sinabi niya, hindi ko mahulaan ang mga blind item niyo. Tapos sumegoy ako, bilhin na yung item na kita dun Sabi naman ni Vong Navarro, uy, siya pala yun. Akala mo naman, gets? Hi, Meme. Maraming salamat. Thank you. Pati na rin kay Kois Vong Navarro. Yes. Diba? Saya lang. Okay, abangan niyo mga Marites ang pelikulang gagawin ni Vice this 2024. Correct. Okay, ito. Magugulat ka sa ating next item. Ito. Bukol ni Kelvin Miranda, viral. At may picture bukol natin. saan? Ayan Ay!
Sabi Yeah. daw, nilagyan daw yan ng lavakara. Hindi nga niya alam yung labakara. Ano po yun? Hindi face Tinanong siya. towel. Hindi nga niya Hindi niya alam. Alam mo naman yung mga Gen Z. Hindi nila alam ang lavakara? Hindi nila alam yan. Ano ba Hindi sila gumagamit? Panahon pa ng mga Leandro Doon yun sa Maldemor, kwento sa Antonio. Bande, Dobederas tuloy, Antonio, whatever. Hindi, Antonio. Anton. Akitanya. Hindi. Kailangan masagot natin yan. Mamaya na masasagot ko. Pero mas nauna pa dyan sina Altantay. Anton Hindi. Antonio. Whatever. So anyway, Ano kasi story sa niya. isang event sa Antique. Tapos, Pero oo nga. kasi nakausap namin Pag naka-side nakausap view, ng media yan sa walang matinik na pulis. Walang matigas na At pulis. inimbita natin dito Sa yan matinig. ha. Umuo siya ha. Hindi yan ang suit niya, di ba? Lagi siyang oo. Diba? Sabi niya, Hindi. basta binigyan na lang daw yan ng yung pants, yung damit niya susuot sa event, binigyan na kanya stylist. Sinadya? Para umakma no sa event na parang beauty Sandali lang, pageant yun eh. susukatin ko ha. Oo, di ba? Pwede, meron. Kasi may mga dimension tayo dyan eh. Yan yung sukat. Okay, no. May pagmamalaki Yun na nga, sabi ano. niya, wala na siyang chance. Masikip nga talaga yung pantalon sa kanya. Mm-mm. Sabi niya. Kaya, kaso wala na ibang dalang pantalon na pwede sa event. Kaya na Sinukat sinuot niya. Kita mo naman yung bulsa o lumalabas na yun, Oo di ba? nga. Pero yung puwet niya, ano naman, proportion naman. Oo, di ba? May bukol sa likod, may bukol sa Oo, harap. di ba? Yun lang naman. Hindi niya alam yung na naging viral. May nagtatag sa kanya yan. Picture niyang yan. Kaya lang, kinabukasan nyo na nakita after na nung event. So Kasi siya na nga- ngayon ang buckle king. Siya ba? Sino ang ano niya? Kumbaga, sinundan niya na pagiging bukol king. Hindi ko na alam. maalala din sa dinami-dami. Kasi sa nung tanong nyo sa hindi ka ba Ano nang tanong niya siya? ayaw niya pag-usapan niyang bukol-bukol dahil Bakit? kung ano yun daw ang binigay sa kanya Pasalamat proud naman siya. siya. Proud Okay. naman. And let's be proud. Tingnan mo naman yung audience, yung kabanter niyang audience. audience participation yun nga, ang ate mo. Oh. Parang napanood ko yun sa Jessica So, pero mapansin ko nga yung damit niyang yan. Yung bading na yan, na yung Uy, grabe ka. Paano mo naman nasabing bading yan? Oo nga. hindi ba halata? Hindi ba? Porkit ba ano? Porkit ba na gumaganyan? Bading Sige, na ikaw anong talaga. tingin mo? Judgmental ka di. Oo, ganyan tayo ngayon, no? Anyway, lang yan. yun lang naman para wala siyang alam dyan. Kung nung dabinginan dyan, papasalamat lang siya. Nang tanungin na, may labakara ba yan? Yung bimpong pinapasok sa loob? Hindi nga daw niya nung panahon alam. niya. Oo. Ano po yun? I Hindi niya cannot. alam. Basta abangan nyo po, isa po sa mga magbibida sa Walang Matinik na Pulis sa Tama ba Walang ako? matigas na pulis sa matinik na misis. Season 2 na po yan. Isa po siya dyan sa mga And kasama. speaking of walang Matigas na pulis sa matinik na matigas misis. sa pulis, matigas na misis. Yes, page din itong ginawa nangyari kay Beauty Gonzales. Ayan. Meron siyang na nga. balita. Ayun ang vulkan. Buwis buhay, Oo. experience sa Guatemala. Alam mo, Guatemala. nakakabilib tong si Beauty Gonzales. Sabi nga namin, parang walang ibang artista o actress na gagawin yung ginawa mo. Kasi, Ano ba ginawa niya? kailan lang to? Ngayong January lang, nagbakasyon sila ng kanyang magama. Si Norman Crisostomo. Solo yata. No. Crisostomo Crisostomo. ba? At saka ang kanilang anak na si Olivia. Ang mga pinupuntahan ni Beauty, alam nyo, madalas yung mga hindi masyadong Stream ba? Mga stream. pinupuntahan o mga tourist country, di ba? Kagaya nito sa okay. Guatemala. Guatemala. Oo. So, Guatemala. Guatemala. Alam mo, ang pinunta niya dyan, ang pinunta daw niya dyan, kasi gustong-gusto niya yung mga colorful cemetery. Aray ko. Oo, gusto daw niya yung gano'n. Sementeryo talaga ha? Yeah. Pero, nung nakita niya nga, ito kasi daw Guatemala ay country of mga mountains, mga ganyan. So, Ito hindi lang mountain, vulkan na yan. marami Umuusok talagang ko. vulkan na active volcanoes daw dyan. Okay, so anong ginawa niya? Nag-decide siya right that minute na mag-hiking. Ang toroy. Hindi siya sinamahan ni Norman, Siya ng na kanyang mag-isa? asawa. Oo, kasi sabi ni Norman, mag-aan na lang ako, magkapamasahe or something. O sa feeling niya, nandun na ako eh. So, why not? Why not, di ba? So, ayun na nga. On her own, kasama yung mga ibang tourist na hindi niya kilala. Yung mga nag-hiking doon. From parang 40 yata sila naging
30 na lang. So, nag-back out na agad yung 10. Siguro, middle of the hike. Then, hanggang sa ang ending, parang 50 na lang sila. Hanggang siya na mag-isa. Hindi naman. Tapos, 10 hours daw yung hike papunta. 10 hours? Yes. Then, sa tent, may mga kasama siya, parang 3 o 4 sila na hindi niya mga kilala. Pero ito na, nung parang madaling araw to, nag-CR siya. Biglang pumutok yung vulkan. So ibig sabihin natulog siya doon? Yes. Oh. So wala pa sila doon sa vulkan. 10 kilometers pa. Yung siguro parang yung kung saan sila naglagay ng tent. May base camp na tinatawag dyan. Pero di dapat, siguro legal naman yung pag-akyat niya. Yeah, pero may waiver kasi may siyang, may waiver siyang pinirmahan. Kasi nga very risky talaga. Correct. Pumirma siya. Parang ang point niya, kung talagang anyway, correction po. It's not Crisostomo pala. It's not Norman Crisostomo. It's really, tama ka, Crisologo. Kasi ang nalala ko si Okay na. Yun na. Kung sino yun. Tapos, kinabukasan nung mag-CR siya, pumutok na yung vulkan. Hindi. Madaling araw nag-CR siya, pumutok yung vulkan. Kaya daw, dali-dali daw siya nagsuot ng panty niya. Siyempre, tapos tinawag daw. So siya mayroon CR doon sa taas ng bundok? Siguro yung mga base camp na. So, dali-dali daw niya kinatok yung kanyang mga kasama sa tent at para sabihin na, dali-dali ko niya, pumuputok yung vulkan. Siyempre, siguro ang ganda niyan sa pictures and all. Volcano is erupting. Bongga. Pero after that, yung Visayan accent niya, maganda. Sige, sabi mo nga, Eric. So, after that, hindi pa rin siya nag-give up. Still, tumuloy pa rin sila yung 10 kilometers na yon going to the top of the Pero volcano. nakakaloka kasi 'di ba kung talagang mayroong activity na nangyayari sa isang bulkan, 'di ba? Hindi na nila pinatutuloy kasi nadidetect nila 'yan. Baka naman kasi dito, baka normal yung mga ganyan. Baka lang yun. Yun na. Pero alam mo, sobrang bilib talaga ako sa kanyang Kaya nga mga siya. adventures niya. Kaya siya naging matinik na misis. Correct. Sa matigas na pulis. Speaking of that, sa February 4 na ang second season, ang pagsisimula ng second season nila ni Senator Bong Revilla at maraming iba at marami pang iba. Maraming mga bagong maraming pelikula. Sila EJ Falcon, Juston Alarcon. Diba? Then tsaka diba, nagkaroon ng aksidente dyan, diba? Yes. Ayun pa. During the shoot, kasi nga may mga action, yung daliri ni Beauty, parang tumama sa mata ni Senator Bong. Kaya si Senator Bong, nasugod talaga sa hospital. So talagang takot na takot si Beauty. Kahit nung ini-interview namin siya talagang ramdam mo pa rin yung tension niya, yung takot niya. Kasi ito pa lang si Senator Bong na not sure kung na-operahan na siya sa eyes. Pero sinabihan na siya ng doktor na yun ang pinakaiiwasan niya, yung tumama yung mata niya. Doon pa nangyari. Buti na lang at hindi mahaba daw ang kuko ni Beauty that time. Kung nagkataon, sinabi ng doktor, bulag si Senator Bong. Yun na. Kaya takot talaga siya. Wala nang ganun. Ang latest natin ngayon, si Beauty ay nasa LA na para sa Manila International Film Festival. For Campon. Okay, diba? Bago tayo magbasa ng mga comments. Ayan. Ito, ibalita mo na ito, Prop. Dapitan Movie muli palalabas after 25 years. Ang tagal na pala, 25 years na ito pala ba yung Cesar Montano, ibinalita nga po ng mga okay. kaibigan po natin mula sa GMA Films na ipapalabas ito sa mga sinihan. Sabi ko nga, ano okasyon? Kasi di ba pag sinabi natin si Rizal yan, ay mga June pa yan or December, mga ganyan. Chinese New Year pero kasi, diba? ipapalabas po ito after 25 years na kung saan humakot ito na napakaraming award under GMA Films. Ito yung Dapitan Movie. Baka na siya? Yung restored. digital Baka restored version na siya or mas pinaganda. Pero abangan po natin yan lalong-lalo na po yung mga estudyante talaga dyan na nag-aaral ng mga buhay at mga gawain ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Okay. Ayan, may nagpakulay. Ito na. Ang ating regular viewer na si Bunsoy Nomor. Thank you, Bunsoy Nomor, sa iyong pakulay na si Bunsoy again. $4.99. Certified Thank you, Marites. Bunsoy. Diba? Happy Monday sa inyong tatlo. Certified Marites. Thank you, Bunsoy Nomor. Totoo naman, certified Marites talaga siya. Happy Ramos, Lofro, mga taga-Marites, always watching you from Saitama, Japan. Saitama, Japan. Nakakaliw po kayo. I love your show. It's so entertaining from McAllen ng Texas. Evan Inoferio.
Si Serious Amateur, patiently waiting from Barcelona. So, kanina pa siya naghihintay. So, ngayon, hello na. Live na live tayo. So, si Love, watching from Nagoya, Japan. Love ko kayong tatlo, ang saya nyo. Yes. Thank you. Masaya naman daw na pupunta sa kanyang work itong si Bonsoy No More. Yes. No more tuloy. No more. Another is coming. Another. Diba? Hoy, si Manang Ilocana. Thank you po sa pakulay, Manang Ilocana. Oy. $5. Sabi niya, thank you po. Bagong tagapanood here from Ohio, USA. Ang aga dito at ang lamig. Pero nag-i-enjoy akong panoorin kayo habang nagkakape. Sarap Thank naman you po. dyan. Good morning po sa inyo. Salamat po, Manang Ilocana. Marietta Greece, good morning from US and good evening the Philippines. Mga Marites. Si Florence Marasigan mula sa Hong Kong. Hello po, na-miss po namin kayo. Watching from Hong Kong. Hello po. Pa-shoutout po kay Christy Balaga from Qatar mula kay Charmaine Ponzalan. Amen. Hello, thank you. Si Eva Inoferio. I love you. I love your show. It is so entertaining from Mr. Mac Allen of Texas. Welcome, binasa ko yan kanina. Waiting. Hello po sa inyo watching from Connecticut. Yeah. Sabi ni Marley Pajarillo, bakit po mukhang laging bad mood si Dean June? In character palagi? Nakakatakot makasalubong. Ay. Pero hindi po nagbabagsak yan. Yan. Eto. Grabe ang layo nito magkapakulay daw to Antayin natin. Si Diego Daquino. I love Marites University po. Pa-shoutout po lahat ng mahal ko sa buhay. Sa lahat daw po ng mahal ni Diego Daquino. Mahal na mahal daw po niya kayo. From Chari Riego. Magandang gabi mga kamarites. Shoutout kay Kobe at Kyrie Riego. Happy birthday. Kyrie. Ito maganda. Kay Christine Ning. Ito, sabi ni Vertidos Siblings. Dati di ko gets ang pagsusungit ni Dean pero ngayon super aliw na. Mas masarap panoorin ang Maritesan talaga sa Marites Show. Thank you po. Diba? May pa-shoutout. Maraming salamat. Okay, tuloy-tuloy. Sana tayo. Dito na tayo sa Yes. Ruru Madrid at Bianca Umali. Kung sigurado na sa isa't isa. Sigurado na sa isa't isa. Sigurado na yan. So, si Ruru at saka si Bianca ang isa sa mga bisita dun sa ginanap nga na 20th anniversary, wedding anniversary ni Gladys Reyes at Christopher Rojas. At 80th birthday ni Christoph. Yes. So, dalawa sa mga bisita. Yes, dalawa sa mga bisita. Tama, sabi ko, isa parang pinagsama ko na sila. Yan. So anyway. So, dalawa sa mga bisita ni Gladys at ni Christopher at ni Christoph. At eto nga, sabi nila, talagang sobrang inspirasyon nila si Gladys at Christopher na mga kapatid din nila sa, of course, Iglesia ni Cristo. Sabi nila, sobrang solid daw kasi yung 31 years. Kasi 11 years of being together as magjowa. And then 20 years of married. So, ayan. Tapos sabi ni Ruru at ni Bianca, talagang sure na sila na. Yung definitely kung doon na sila yun na yung ano nila. Totoo. Oo. Saka ang nakakatuwa, inamin ni Ruru na talagang ang laki ng pinagbago niya. Sinabi niya na wala na yung pagiging babaero kung may ganun mang label sa kanya before. Tapos talagang Bianca na lang. Sabi, naalala ko, 'di ba? Kung natatandaan nyo, 'di ba dati noon parang medyo hindi pa sila open. Parang ayaw malaman na sila kasi nga unang-una may ka-love team si Bianca. Si Ruru din naman ay may ibang ka-love team. Ayun, so may tago pa. Tapos natandaan niyo yung insidente sa Mega Mall, sa parking ng Mega Mall. Yes. Ayun. Tapos sabi ni Ruru, in a way daw parang naging... Ano yun? I-refresh nyo ka na. Hindi ko masyadong mataalala yun. Hindi, may premiere night ng pelikula ni Ruru. Ni Ruru at saka ni Jasmine. Tapos, silang dalawa. Pagkatapos nung premiere night, sa parking. Sa parking. Ano ganap? Nag-uwian na, di ba? Parang
Nagagalit si Bianca. Parang Selos. hinabol. Well, baka. May point. Kasi nga merong romantic moments. Pero parang hindi lang yon. Aminado din si Ruru nung tinanong ko siya, Ruru, natatandaan mo dati. Yun, nagkaroon pa kayo ng scandal. Yeah, yes, sabi niya. Pero sabi niya nga, parang isa yung mga yon na pinagdaanan nila na parang blessing in disguise na na-realize niya kung gaano niya kamahal si Bianca. So, nung nag-uumpisa pa lang pala sila doon. Kung ano din yung mga... That's understandable. Muntik na sagasaan. Yes. At Muntik na sagasaan ni Bianca. Si Ruru. Okay. may mga ganon. yun Yun. naman. Pero sabi niya nga, nakita daw niya kung ano yung worth ni Bianca at talagang ito yung hindi na niya sasaktan at mga ganyan. Kasi ako nung narinig ko yan mismo, nasa harapan ako nung video ko sila nagsasalita. Ramdam ko yung sincerity. Talaga tapos yung papasalamat nila doon sa mag-asawang Gladys and Christopher kasi sabi, hindi lang nila mga kapatid sa pananampalataya o hindi ka-taping lang dahil talagang kaibigan na kapamilya na ang turing nila sa isa't isa. Tapos sinabi nga niya na yun ang magiging goal niya para dito kay Bianca. At sinagot din naman ni Bianca ng positive ha. Sinabi niya ng yes. Ang taray. At saka si Bianca. So parang nagsumpaan na sila, no? Oh yes, saka si Bianca naging anong tawag sa Raya. nagpa-convert na. Nagpa-convert na. Siya bilang iglesia ni Cristo. Pero ang nilinaw nila, not because of Ruru. Yun daw yung parang naging regalo niya nung 20 years old siya na kung ano yung bagay na pwede niyang gawin o makuha na hindi pwedeng makuha ng iba sa kanya. And that's her faith, sabi niya. Okay, so abangan natin yan mga kamarites ha, kasi ang ganda talaga nung naging pagbabahagi nila sa atin. Ngayon, di ba si Ruru napapanood natin sa Black Rider. Si Bianca naman ay magiging, of course, ang inaabangang sangre. Sangre! So, ang point nila, kahit hindi sila magkasama sa isang project ngayon, masayang-masaya sila kasi parehong dream projects daw nila ang ginagawa nila ngayon. Yun Okay, po. congratulations. Inabangan ko nun si Sino? si Herlin Budol sa Black Rider. Okay. Saka yung bardagulan niya kay si dating sex. Daming ginagawa ni Herlin. O di abangan mo din siya sa walang matigas na pulis. Din siya ha. Speaking of Herlin Budol. Tumakas nung gusto nating kaupanayamin, biglang nawalay sa eksena. Yes. Pero saka na lang natin siya Alam na kung ba't alam na. Okay, ito. Bago tayo Hindi na blind item yun ha. Ito, Tom Rodriguez, balik Bansana, balik GMA7. Habang si Carla Beliana, sa pagdating ni Tom, ex-husband, not intimidated. Guwapo. Siyempre, winelcome natin yung si Tomas, kaibigan natin ng bongga yan. Kaya lang, siyempre, eto nga, isa sa mga, sa nasagap ko nung mabalita yan, uunahin yung paggawa niya ng projects. Okay? Pero yung mga legal battle nila, meron pa pala sila kasi kasi dito hindi pa idinimandang mga hinahabol na pera, yung mga nanloko sa kanila, etc. Patuloy pa rin daw po yun. Kaya lang iniintay lang nilang maayos yata yung pagdodokumento. And nung tinanong nga kung bakit parang ngayon lang sa tinagal-tagal na panon, sabi ni Popoy, hi Popoy, quote kita ha. Talagang inayos. Marami lang inaayos sa mga papeles. At saka syempre pa yung emosyon. Kailangang... Okay, alam ko ba sa kanya? Grabe naman. Kinikwento ko lang naman yung sinabi. yung emosyon na kailangang patatagin para pagharap niya uli sa trabaho niya, bago okay na siya. At diba? alam ko din, ang dami kasing naging racket ni Tom sa US. Yes. Na nag-show siya sa iba-ibang states ng US. Yun ang reason din kung ba't natagalan yung pagbalik niya. Diba supposed to be, ang alam ko, last year pa. Bago pa mag-Christmas. Pero, ayan, inabot na ng Christmas, New Year. Finally, eto na. Ano yung hindi intimidated si Carla? Kanina na nga kasi nag-renew siya ng kontrata sa GMA7. Di, siyempre, nung paglipat niya sa APT, sa AAA pala. AAA. Hindi pa siya sure, di ba? Pero now, nagkaroon na siya ng network contract. Pero under AAA pa rin siya. Siya ang manager niya AAA, pero mayroon siya network contract. Kasi maganda yung ongoing show nila ni Beauty ni Gabby Concepcion. Stolen Life. Stolen Life. Tsaka meron siyang Widow's War.
With Bea Soon. Alonso. Bea Alonso and isa pang girl. Meron pang mga babae doon, iba eh. May isa Hindi pa, ko tatlo alam. silang girl dun eh. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang doon, excited si Carla kasi parang isa sa mga wish niya daw makatrabaho talaga si Bea Alonso. Ako din si Bea, sa kasi Carla tatanda ko. Sino yung isa pasensya po? Hindi ko talaga matandaan. Baka alam ng mga makabarites natin. Sige, mo na baka iman. So hindi intimidated si Carla? Natanong siya ni Nelson Canlas, anong reaction mo nung tingnan si Tom? I'm not intimidated. Pero may post si Carla ha. Ano? Yung about divorce, about ganyan. So syempre, about choose your heart. Oo. Choose your heart. Hard nga naman ng ganito, hard ng ganyan. So mamili Hindi ko baka mahiwaga nung pagka-iwalay nila. Sobra 3 months after. Diba? Tapos pero ang tagal nila mag-jowa. Uy, Yun talaga. matagal ng taon. Ito, buwan lang. Ngayon, abangan natin kung magtatagpo ba ang mga landas nila. Si Tom ba ay mananatiling kapuso? Kasi I'm parang may sure, nabasa ako kanina na parang magkakapamilya daw. Pero abangan natin. Pero ang alam ko, may kontrata pa si Tom sa GMA. Kaya, kumbaga, parang na-freeze lang yon nung nasa US. Then, ito, i-continue ngayon. Pero ang feeling ko parang hindi pa rin ready kung sakasakaling magkatrabaho. Siguro magkasalubong. Magkasalubong. Ang tanda ko nung huli natin, nung doon nanalo tayo ng raffle sa AAA, di ba? Ikaw hindi yata, di ba? Nung natanong siya doon, are you willing to work with Tom Rodriguez? Sabi niya, Carla, hindi. wala na bang iba? Hindi, Yan, wala na ba iba? Ang dami na siyang pinagawa. Kaya na sila kung ayaw nila. Ayun, correct lang natin. Ano? Si Gabby Garcia pala yung isa sa mga kasama nila sa Widow's War. Okay. Carla Abellana, Bea Alonso, and Gabby Garcia. Thank you, Yani. Thank you. Okay. Bago tayo bumate ito mga kaibigan, CNN Philippines at Sky Cable sarado na. Ayun na Yun nga. po, mauna yata magsasara tong Sky. CNN na itong katapusan ng buwan. Ay, bukas, Tapos, yung next bukas week pa. next week pa ba? Next week pa yan. Kanina yata yung kanilang farewell. Di ba? Kasi 31 yung closing shop nila. Nagpaalam na sila 26. sila P. Ontiveros, si Pinky Webb, tsaka ibang host. CNN So, paano Philippines. ngayon? Wala na ngayong show sila, Wala na. Ready na sila to negotiate. Pinayagan na sila ng 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 management. network. Ano naririnig ko na parang yung CNN at ang TV5. Yeah, para may usapan na bibilhin pero may mga nitty-gritty details pa. Kasi so, diba, hindi pa talaga siya. inanunsyo na nga ng Itbulaga na tuwing Sabado. yun dyan na. sila. yung Bulaga. So, paano? Hindi So, pa baka pala siya. yun lang Specific time slot lang siguro or what. Hindi pa yung buong operation. Baka may Diba? mga ganun lang na usapan. Oh, Apakan! Tsaka mahal din daw ang parang yung... Magastos daw kasi. Oo, Hindi nakaka-recover. Walang Oo. advertisements. Hindi bumabalik yung puhunan. Pero magaling yan ha. Maganda yung mga shows yan. Actually, nakakahinayang. Nanginayang ako na yung CNN Oo ay naman, di ba? mawawala. Na English newscast. Di Pero ba? ganyan talaga. Ganyan talaga, di ba? You win some, you lose some. Baka magbabagong Sana namang bihis lang losing. yan. May mga bilyonaryong negosyante na diba? willing na saluhin. Diba? Okay, Abangan natin ito yan. pa yung Sky Cable. Yan. Yung Sky Cable ay di ba close shop na sila, Ayun nga, the February. final broadcast and Ah. sign-off will be on February 26. So, tapos na. February, ano na ngayon? Tapos na. Ano na ba ngayon? Hindi sila February 29. February na ba ngayon? Oo nga Ako pala. kasi No! signal kasi. Wala pang January February 29 pala ngayon. Ano ba kayong dalawa? February 26 pa Alam mo, yan. Kahapon pa ako Oo niyan. nga, May yun. March 4 din ako. Ang akala ko, February 4. February 4. Hindi, February 26 pa yan. Oo nga. Wala na ako niyan dito. Pero yung news channel nilang ANC, mapapanood yata sa digital platform tsaka sa ibang di ba? Basta sila na bahala sa mga technical na yun lang mga po. bagay Ang na mga yan. pinaka-affected dyan, yung may mga Sky Cable subscription. Meron Yan. Kyla, di ba? Anyway, yun po, Mm. mga kaibigan, na po, na kayong sa CNN Philippines, sa Sky Cable, wala na kami mapapanood sa Sky Cable. Baka i-absorb naman ng signal at ng iba pa. Natin. Okay, Ganun na lang. Ito. Bago tayo magbalita, nakailan na ba tayo sa dalawa tatlo? Isa pa. Mamaya ulit. Oo. Okay. Yan. Ito si Benjamin Alves. Yes, At yes, saka Bestie. si Chelsea Robato ay kasal na. Kasal Happy sila
kahapon. Ang sarap nung kissing scene nila. January. Ang sarap daw talaga Ito nung baka magkalaman nila naman ako date. January 28, kinasal sila 1 p.m. sa Santuario de San Antonio. San Antonio sa Forbes Park. At ang naging reception ay Ang sarap nila panoorin. sa isang hotel sa BGC. Yan. Yun. Finally, si Chelsea ay isang, alam ko, vlogger. Influencer, no? content Ayan. creator. So, ayun po, kinasal na sila finally. At itong si Benjamin Alves, kapag ka-Facebook mo siya, although naka-private naman yung kanyang Facebook, nako, araw-araw nag-update yan. Ang nakakaatawa lang kasi minsan, sabi niya, see you tomorrow. Sabi niya, sabi ko, talaga si Ben? Lahat ba dito sa ka-Facebook niya ay invited? So, paano kung nagpuntahan ng lahat ng ka-FB, di ba? Correct, di ba? Okay, best wishes. Lang yan, di ba? Ito, dali. Congratulations. Ito na tayo. Nasaan ang nagpakulay dyan? Ayan, Si Crisolito Domingo. Ano yung MYR? Mir? Malaysian Ringgit. Ay, hi sa mga taga-Malaysia. Thank you, Crisolito Domingo. Ayan. Sabi niya nga, hi, watching from Malaysia. Si Boholan ako. Hello po, watching from Tagbilaran, Bohol. Yes, mga taga-Bohol. Namimiss ko na yung Bohol. Si Fau de la Cruz from Italy. Ito. Oscar Cruz Jr., good PM. Watching from, I'm sure kilala to ni Dean, from Sampaloc, Manila. Yes. Kilala mo ba din lahat ng taga-Sampalo? Hindi naman, Diyos ko. Uy, si Miyazaki Julien. Team replay here kahit napanood ko po kayo ng live. Papanoorin ko po uli after live. I love you 3. Ay, yes, thank you. Thank you. Sabi ni Ruthman, PhD Rose, pati ako napalingon sa calendar ko. Akala ko talaga Feb na. Pasensya na po, nagmamadali na akong gawing Feb. Ito po, shoutout John Tanjoco, Freedom Boy Society. Punta tayo ng Marinduque, ha. See you, Marinduque. Yun na. Hi, social naman ito. Joan Rego, shoutout kay Kobe, Kyrie, and Gian. Pascual Elsa, watching from Cannes, friends. Wow. Ito na ba sa akin si Margot Lee. Hi, good morning. Nakaabot na naman ako. Shoutout sa mami ko for her 79th birthday. Mami Jean. Wow. Hello po, happy birthday. 79. Nako, nagpapanggap si Diego Dequino. Diego USD 0.99 daw. Walang kulay eh. So, hindi totoo. Maroon daw eh. Maroon. Ito, Rolling Reggie with the Riego. Manny. Sila watching from Iloilo City. Good Ito si evening po Reggie mga Riego, mga taga-Iloilo. kaibigan. Exploit and Travel. Watching from Qatar, man. Ano to? Qatar, man? Samar. Ay, Samar. Shoutout Jun Tembong Santos. Okay. At kay Bel Cabgar sa Connecticut, USA. Oy, makikita tayo dyan. Okay po. Going back. Dean. Ito na. Ibalita natin yung 20th wedding anniversary. Saan yung ating 20th, Ito na, diba? Ito na ba tayo? Oo, yung... Ito, sige. Mamaya na yung Gladys, Christopher Rojas, wedding anniversary, tsaka yung birthday na anak niya. Ito na, our next chika, ang ating chika ngayon, mga Marites, ay brought to you by Amigo Segurado! Amigo Sigurado, dahil mahalaga nga po na nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PhilChika sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products. Correct mga kamarites, i-check out ninyo na po ang inyong Amigo sa mga Shopee at Lazada shopping carts ninyo para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Na-miss ko siyang iulam. Okay, mga Marites, ang pinaka-latest chika of the week. Ito na po, ang hiwalayang... Hindi yan. Ano ba? Hiwalay na talaga sila. Hiwalay na, oo. Yung hiwalayang Jericho Rosales at Kim Jones. Yung po ang pinaka-latest na chika. Ngayon lang to
Kinumpirma. Yes. Yeah. Although, Ano ba? 2019 pa ito. Sige nga, PhD. Yun na. Simulan mo. Nitong bago pa lang magtapos ng taon, although parang in the past years na lagi na nababalita na si Chismis Natin, na hiwalay na si Jericho at ang kanyang misis na si Kim Jong. Pero palagi namang parang hindi naman never namang inamin at actually may statement pa nga si Jericho nitong parang kailan lang di ba? Na parang sa statement niya, parang ang linaw na they are still together. Correct. And then itong New Year lang, magkasama rin silang dalawa, di ba? Kasi may mga jokes sila, di ba, na may mga post na parang nagsasagutan pa sila sa kung ano. So, yung pala, well, kung ikinasyak pa ng karamihan, 2019 pa pala nang maghiwalay sina Jericho at Kim. Ang parang naging spokesperson nila ay yung kanilang ninong sa kasal daw na si Rico Ocampo. Correct. At ayon dito, kahit daw naghiwalay na, it was a mutual decision sa pagitan ni na Jericho at ni Kim at parang ang dating, it's for their own good yung paghiwalay nila yan. Diba? Growth nila. Diba? Oo, tapos ano daw? Hindi sila nag-grow, di ba? Hindi sila nag-gold. Hindi na. Grabe. Lumalabas nga parang 5 years lang sila nagsama eh. Kasi kinasal sila 2015 o 14? No naman. Basta 2014. So lumalabas parang 5 years lang, di ba? 15, 17, 18, 19. At hindi pa natin alam kung kailan eksakto ng 2019. Then, tapos from 2019, 2021, so 5 years na rin silang hiwalay. Pero ako kasi nagtataka din, Roshan, at saka din, lang ako. Kasi nung during the pandemic, may mga mababasa at nakikita pa ako mga post nila na nasa isang bahay pa sila. So kung 2019 sila nag-separate, 2020 parang lumalabas na parang naghiwalay lang sila na nagkasundo sila na hiwalay na tayo but they are still together in one house. Baka kasi doon inabutan ng pandemic. Pwede rin. Kasi di ba alam mo naman mahigpit nung mga panahon na yun, di ba? Tapos sabi din ng ninong nila, they are best friends. Yes. Sino ninong? So, Rico Ocampo. Parang may pagmamay-ari to ng isang business. Negosyanteng negosyante. mayaman. Yan. So, yun. Nagkataka lang din ako, bakit kailangan mayroong pang spokesperson na magsalita? Pwede namang si Jericho ang magsalita bilang siya yung artista, di ba? Baka ako ang tingin ko dyan kasi Godfather. Hindi kaya inayos ang annulment, isa yan. At yun ang gusto ko malaman. Are they legally separated na or annulled? Or what? Baka kasi dito yung kinasal eh. Correct. I think it's a beach wedding nga kung di ako nagkakamali. Yan. So yan ang tabayanan natin mga kamarites kung yung sinatanong ni PhD kung legally ba separated lang sila or nagpa-annul na sila or may annulment na ba talaga ano. Kasi according nga doon sa ninong, kinukumpirma lang na 2019 pa separated as couple. Pero sa mga previous post naman natin nakikita nga, okay naman talaga sila ang samahan nila. Baka nga nag-decide sila na instead na maging husband and wife ay BFF Good na friends lang. na lang. Pero saka binigyan nila yung permission siguro doon sa ninong nila na ninong ikaw nang most likely naman. Para may iba naman siguro, di ba? Ay, taray nung maiba naman. Para napakatrabida naman siguro ng ninong kung bigla na lang mag-a-announce. Para may iba, di ba? Si Catherine Katniel, di ba? Tapos si Kim C, di ba? Pero alam mo, totoo ka sila dyan. nagsabi dyan, di ba? Parang totoo ka. para may iba. Luman-luman. So, may may dating pa pala pag-show. Ano pa to, ha? Kasi nasanay na tayo na nila na magpo-post na lang sila eh. Na alam mo namang may kasunduan ng posting dahil pareho, sabay. Alam mo, gusto ko yung mong yun, yung komento mong yun. Maiba lang. Dininong naman ang magsalita. Oo, di ba? Taray! Magpapatalbog ba si Bigla ko naalala. Kaya pala, di ba, ito nakaraang 5 taon, palaging tinatanong si Echo, although sinasabi nga na parang unethical to us na kailan kayo magkakaanak or kailan kayo magkaka-baby. So kaya pala hindi rin halos makasagot. Kasi wala naman pala siyang baby-bayhan. Yun na. Baka something happened along the way. Hindi natin alam. Pero ako talaga klaro sa akin, correct me if I'm wrong po mga kamarites, na nung pandemic, nakikita na may mga post pa sila na magkasama sa isang bahay. Kaya nga sabi ko, baka separated sila pero they still live in one room. Paano may separated tapos? Alam mo, ganon. Oo, may ganon. May mag-asawa nga magkasama sa isang bahay. Naalala ko si Sino daw? Di ba si Jano Gibbs kasi No, si they are
Yung still Loizaga, together kasi. pero nagkaroon ng time na talagang Magkaiba lang sila, ng bahay. magkatabi lang yung unit nila. Hindi, before, kahit bago pa yung nangyari yun, nasa isang bahay sila pero hindi sila nagtatabi. Merong ganun. Ako maraming ganyan, Magkaiba ng room. Kasi may yun. Ha? Okay. Hindi mo Pero alam mo ngayon talaga, no, minsan nakakalungkot din. Parang yung marriage ay hindi parang... Napakadali na rin iba. Pero syempre, we're not judging din naman. Kanya-kanya ng pinagdadaanan niya, kanya-kanya yan kung paano pinoroseso. At saka kung paano nag-uusap yung couple. Yun nga lang, parang minsan ngayon parang talagang wala na yung mahirap kahirap at sa ginhawa, till death do us part. Hindi kasi nasanay tayo ng medyo traditional na gano'n. Baka siguro sa panahon ngayon, nag-a-adapt na rin yung kaninang paniniwala. Kaya nga, sabi ko, yung ngayong kultura panahon na nila, to. iba na. So, panahon mo pa ba ito? Hindi na. Parang hindi na, walang swerte sa babae si Eko. Ganun ba? Oo, di ba nung una Heart Evangelista na halos naglilibin na sila tapos naghiwalay pa na ito na. Tapos si Christine Hermosa hindi rin nagtagal ka na relasyon. Tapos ito si Kim Jones kinasal nga. Gano'n. Baka yun talagang statement mo sa bandang huli. Sa bandang huli. Baka naman hindi ba pinapanganak? Hindi ba pinapanganak? Basta tugang na Eko, aram mo yan. Mahal natin yan. Di ba? Naman, mabait yan. Okay na. Yan Dahil po, dyan. ating Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado! Okay. Kaloka ka. Ito ba? May nagpakulay ba? Wala pa naman. Ito, ibalitan natin yung pinag-uusapan natin. Ay, masaya on the to. lighter side, ibalitan naman natin mga ganap doon po sa wedding 20th wedding anniversary ni Gladys Reyes and 18th birthday ni Christopher Rojas. Doon. Tama, sige, Christoph. kayo na. Yung episode ko, dalawa yan dahil ang haba ng mga nangyari. Unahin na natin yung 20th anniversary talaga na ang saya-saya ng mag-asawang ito. Siyempre naman. Yan. Knowing Gladys, pagpasok mo pa lang, bibida ko na talaga, sandamakmak ang sponsors ng lola mo. Hindi ka talaga magugutom. Kahit saan ka pumunta at pumasok, asikasok. At saka yung mga nag-organisa, talagang inilagay ka sa tamang upuan, may mga ganyan. At nang magsimula na ang programa, bonggang-bongga na, nagkumanta ng panalangin. Nag-duet yung dalawa dahil yung nga daw naging panalangin nila sa loob ng 20 years nila na ganito, although may ups and downs, pero andyan pa rin. Ikutuloy mo ang kwento, PhD. Yan. Ako naman, syempre, personally, kasi nga witness ako sa kanilang love story. Mula pa na Mara Clara date, mula pa sabi ko nga, nakakatuwa rin kasi si Gladys talaga tuwing may event sa family nila or birthday niya, nandun kami sa bahay nila at doon nag-videoke pa noon. Alam mo yung gano'n, sabi ko, grabe, from videoke sa bahay nyo. Eto ka na ngayon, kung ano-ano na mga bonggang mga mga location, venue. Tapos sabi ko, hindi ka na pa videoke, pa concert ka live! Na. Yes. Pero alam mo yun, yun ang nakakatuwa kay Gladys. Ito sa totoo lang, nakakatuwa sa mag-asawa na yan. Kahit mula noon hanggang ngayon, walang pagbabago yung mga yan. Consistent sila sa bait, sa pakikitungo, lalo na sa mga kaibigan nila sa media. Yan. And then, ayun nga, sa 11 years nilang magjowa at 20 years na pagiging mag-asawa, alam niyo ba na hindi pa sila naghiwalay? Kahit sa panahon na sila'y mag-asawa. At nung magjowa sila, isang beses lang sila naghiwalay. Alam niyo kung gaano katagal? 2 days. Isang buwan at kalahating, isa at kalahating buwan. Yun lang. Yun na yung break nila. At we all know, the rest is history, di ba? Kakabilib. So yan, and they had 4 children na pare-parehong mga achievers din. At lalo na nga, si Christoph. Oo, kasi binibilang ko isang babae lang, di ba? Si Akisha, si Grant, at saka itong pang-apat. Nakalimutan ko pangalan ng pang-apat. Na-cute naman ako. Yun. So nakakatuwa lang kasi talagang, sabi ko nga sa panahon ng mga hiwalayan, sa panahon na sinasabing sa showbiz ay wala namang forever, itong dalawang to living example. Yes, napatunayan nila na kung gaano sila ka-solid na kahit pareho sila mga artista ay okay ang pagsasama nila. At sabi nga ni Gladys, ay siguro naman forever na to. Tama. Nakakatawa. Sabi niya, sa umaga daw, siyempre
Tapos sa umaga daw, meron din mga inisan na nagkakabisitan. Siyempre, Oo. Pero pagdating daw ng gabi, kung bakit parang talaga nawawala lahat yon. May magnet. Kasi daw, kung yung iba daw sa gabi, ang suot ay pangtulog, siya raw panggising. Ay, Kaya nagigising talaga si Christopher. Hindi, at saka sa nakikita ko rin kasi talaga, pareho silang nagbalanse Yung nagdadala kung gaano kaingay, kalala natin na matabil, makuda, mapaliwanag siya lahat ang nagsasalita. Ganon din naman itong si Christopher. I'm sure may mga moment na talagang nagpapa-under din naman itong si Gladys. Di ba? Kagaya ng sinabi ni Naruro, ni Bianca, and ni Vice ganda. Sabi nga ni Vice, bukod tanging si Gladys lang ang binibigyan niya ng karapatan o may permiso na lait-laitin siya. Totoo. Siya at the middle of the night or ano, tumawag kaya sabi niya, kahit bihirang makatagpo ng mga totoong friends sa showbiz, isa si Gladys sa maituturing niya na talagang totoong kaibigan niya. At syempre, segue na tayo doon sa naging sorpresa ng mag-asawa sa anak nilang si Christoph. Kasi nga, natalong binubulong talaga sa amin ni Gladys, ay wag muna kayo naalis ha. Kasi may sorpresa kami ni Jujujun. Dumating nga po ang label head ng ABS-CBN Music na si Roxy Liquigan, kasama po ang head naman po ng Star Pop na si Rox Santos at saka si Sir Jonathan Manalo, at pinaperma nga po doon live ng kontrata ang napakagwapong anak nila para maging Star Pop artist na rin po si Christoph at 18 na ito hindi ko ibinebenta ng bonggang lang ha, totoong-totoo, legit. Ang galing kumanta. Maganda ang boses, magaling performer on stage. Talaga, oo. Edukado. At higit sa lahat ay ang husay. Ibang klase. Maanong bata, namana niya yung karakter pareho ng parents niya. Totoo. Diba? Ang galing. Ang gwapo pa. Husay mag-perform ng bagets. Kaya saka mabait yung magtataka batang yan. Responsable. Correct. Totoo lang. Bilang panganay yan. Ang katuwa, alam nyo, bongga Star Music sa pagkakakuha nila kay Yes! Oo. Isa yan sa hinuhulaan nating maging talagang At parang ang plano yata yung kanya magiging album ay all originals na composition din ni Christoph. Yun. Diba, bongga? Okay, sige. Happy birthday, Congratulations. Christopher, and congratulations, Gladys and Christopher. Hindi ka nagpunta Uy, napagod na yung... Ganda-ganda Stay kami doon. At mayroon pa tayong mga pasabog doon yung may mga napulot pa tayo doon I-segue mo na yan. But anyway, yung masarap na pagkain doon ay sa mismong catering nila. Yung Someru Catering. Oo, tapos yung mga giveaways din, yung mga Of course, si Mami Zenny, naaligaga din. Always sa siya. atin. At talagang lolang siya. Anyway, yun na nga. Napakarami nangyari din dyan. Ito na. Ano ba issue kay Angelo De Leo? Claudine Barreto, ano ba issue kay Angelo De Leo? Ito na nga. Out of the nakita lang namin si Claudine umakyat na, nakapula. Kasi nga tinawag na ni Gladys yung mga celebrity friends niya na magbabati naman. Na ma'am. So bati-bati, chikahan, nag-reminiscing sila ng mga nakaraan nila, blah blah. Tapos out of the blue, tinanong na ni Gladys, sabi, matutuloy na ba yung movie project natin na matagal na natin pinaplano? Ikaw, si Judy Ann, at saka si Claudine nga, sabi ganyan-ganyan. Tapos biglang sinegue ni Claudine. Ni Gladys. Ay, nandiyan dyan kanina, kumari ko nandiyan pa ba? Si Angelo kasama din natin, ganyan. Wala, si Claudine. Anong Angelo? Walang Angelo. Tayong tatlo lang. Ikaw, si Claudine, at saka nasa kaming lahat. Ituloy mo PhD. Ayan, masaksi. Sabi ni Gladys, parang mabay dinig ko. Pili ko ganun yung ni Gladys Tapos sabi niya, nawala siya sa wish. Suplada ka! Parang sabi ni Claudine, suplada, maldita lang, something like that. Anyway, inulit ni Gladys yung tanong. At sinabi pa rin ni Claudine na, tayong tatlo lang, Judy Ann at Gladys, ako. Sabi niya, walang Angelo. So inagaw na ni Gladys tuloy yung microphone. Hindi pa diyan. Meron pa siya isang paandar. Nakita niya tinawag din ni Gladys si Naruro at si Bianca. Yes. So naalala niya, sabi ngayon ni Claudine, ay si Ruro sa totoo lang po idol ko 'yan. Nanonood daw siya ng Black Rider. Black Rider, pero hindi niya pinapanood pagka Yun na. Yung kanyang... Pag nandoon na lumalabas na si Raymar. Si Raymar Santiago. Dahil may gag order, hindi na siya nagtuloy-tuloy. Siyempre, ayun. diba? So, lukan-luka talaga kami na tong mga paanda. At clueless tayong lahat. Yes. Ano to? Mayroon bang issue? Not for anything. Napakabait ni Angelo De Leon. As we all know. Eto na. So, hindi ako makapagpigil. Pagbaba ni Claudine, sabi ko,
anong issue niya? May issue ba kayo ni Angelo? Oh. Sabi ko ganyan. Sabi niya, mahabang kwento. Sabihin ko sa'yo mamaya. Mintay mo. At syempre, ako pa. Di ngayon, tinanong ko ngayon si Bianca. Si Bianca Lapos nakasama ni Vong Claudine. Navarro, tsaka At ni kasama ni Vong. Claudine. Sabi niya, Nagtuksuan din doon sa stage. Nakakatawa yung show na sabi yun, event. Sabi ko, Bianca, anong chika ni Claudine kay Angelo? Anong nangyari? Sabi niya, wala nga, di ko nga di alam. Baka matagal na yun. Baka nung panahon pala. Ayun nga, baka napakatagal na yan. Sabi ko, baka Hindi nakalimutan. Baka 90s pa yan. Anyway, o di na bago ko masabi ko. Sabi ko, Claudine, anong nangyari? Sabi ko, may issue ba kayo? Ang nasa isipan niya si Raymart. Sabi sa akin ni Claudine, hindi ako pwede magkwento ngayon kasi may gag order. Hindi. Sabi yung ko, kay yung kay Angelo. Sabi niya, mahabang kwento, basta kwento ko sa'yo. Sabi niya, at kinuwento din naman niya, briefly. Kasi daw, meron daw kasing interview na parang nag-comment siya doon sa sinabi ni Jolina about Claudine. Okay. Tapos, recent lang itong interview na to or dati pa? Tika muna, eto na, nag-comment. Tapos, sabi niya, natanong ko na siya. Tapos, after that, sabi niya, then, di ba, there was a time na sobrang down ako, may issue kami ng mga kapatid ko, ganyan. Tapos, nagbibigay din siya ng comment, tapos parang sabi niya, tinatawagan daw niya si Angelo yata, something like that. So, mga ganon. So, ako naman, parang nire-recall ko yung mga kwento niya. Ang haba ng kwento. Oo, talaga mahaba. Di kaya sabi ko, okay. At sinabi ko na lang, baka pag nagkita kayo ni Angelo, maging okay na lahat. Yun ang sinabi ko na lang. Sagot sa akin, nagkita na kami, lumapit siya pero lumayo ako. So, ako na speechless na. Wala na ako nasabi. Hanggang sa inatak na siya nung iba, parang may mga naka-interview sa kanya. Anyway, eto na. Di wala akong idea. Ano ba yung article na Angelina or something? At saka ano ba yung interview na yan? Eto na. May nag-send sa akin. At lumabas na rin the following day nung naglabasan na yung video. Okay. Yung interview ko pala kay Jolina. Ikaw? Yes! Na lumabas sa www.pep.ph noong kailan? 2015 pa. 2015, Kung 2019. hindi din ako nagkakamali, parang, alam mo, to be honest, hindi ko na matandaan yung issue. Sa'yo pala nang galing ang issue. Pero itong, parang si Jolina, nag-comment regarding Claudine, siguro yung sa, yung mga kasamahan sa work. I think baka iglot to remember yung issue. Yeah. So, ang ganda naman ang sagot ni Angelo. Na parang ang sagot niya, parang it's Jolina's experience or what, parang ganon. Ay, hindi ko alam. Bakit? Loka-loka ka rin. Ikaw pala yung may issue. Hindi ko na matandaan So sa pagkatapos dahil lang doon, hindi na nakalimutan ni Claudine. Nakakaloka din talaga si Claudine. Tapos may siningit pa siya na nung nagkakabiro nito sina Vong Navarro at saka si Bianca Lapos sa dati po silang couple. Tapos biglang sinabing, ako, saksi pa ako nung may Robin pa siyang binabanggit ba? Na si Robin yung kapatid ni Bianca yan. Yung hindi sa sasakyan or something. Talaga kami lahat clueless. Ano itong mga pinagsasasabi dito? Pero alam mo, sana ang wish ko, kasi di ba sila yung mga magka-contemporary nun Sa totoo lang mga din naman. 90s Aminin nyo, hindi kaya nag-ugat pa rin to nung panahon ng 90s na sa ABS-CBN, si Claudine Barreto ang talaga namang reyna ng mga teleserye. Sa GMA7, si Angelo De Leon ang reyna ng mga teleserye. Hindi kaya dyan siya nag-ugat, pero mga mare. We can only speculate. Yeah, baka naman pwede nang pag-usapan to at maging okay ang lahat. At mga dalagat, binata na rin ang inyong mga Junaki. Lalo pa pala't nagsimula ang interview panulat kay Rose Garcia noong 2015 at hindi na niya matandaan. Tama na yan. Ay, nako. Sige na nga. Ang haba na kwento niya na. Chika, Ang haba ng chika na yun. Balita tong kay Nile. Lolit Solis at Kylie Alcantara. Hi ko lang yung sister ko sa Romeo, Michigan, si Nesita Snardo Proctor, and her husband, ano ba yun? Si Edwin. Yeah. Thank you, Nay Lolit, sa pagbati na yan, Para kasi ang dami ng natin mga
From Talagang kailangan Hello batiin Italy niya, no? here. Dao de la Cruz. Oo. Dami, oh. Okay nagbabati na ba? Nagbabati na tayo. tayo. Tuloy lang natin to kasi ako Okay. nagulat ako dito. Ito Yes. yung kay Lolit Naawa na rin ako. versus Kailin Alcantara. Naawa na rin ako in a way kay Kailin kasi 'di ba for the longest time lagi na lang siyang alam mo yung parating parang may kasalanan, nasa nega na feeling ko rin naman at gusto kong i-address itong opinion ko po, hindi opinion ng Marites University. Sabi ko kung may mga ganyan siguro yung management niya, it's about time na pag-usapan nila mga ganitong bagay kasi nga naiipit at lalong nalalagay sa nega itong si Kailin kahit sabihin pa natin may pagkasuplada siya, maldita or what. Lalo pat isang nailolit ngayon ang nagsasabi sa kanya. Hindi naman niya tinatakot pero parang winarningan lang niya na wag mong i-involve si Paolo Conti sa issue nyo kasi parang lumalabas daw kasi yata nung nakipaghiwalay kay Mavi Ligaspi, parang kinote pa ito ni Kailin na si Paolo isa sa mga chuchu-chuchu. Parang bad influence daw kay Something Mavi. like that. Parang Di ba? ganon. Parang sabi niya, between the two of you, mas may pangalan naman si Paolo at poprotektahan ko yun. Ang sakit nun ha. Kung ako ang nagpapatakbo ng karyera ni Kailin, masasaktan ako. Kaya sana naman yung mga nagmamanage ng career ni Kailin, i-address niyo itong mga ito. Kasi sa industriya, hindi na magandang pakinggan, lalo pat sunod-sunod yung nagiging issue na siya yung may kaaway. O, yun lang yun. For all I care ka? Ako ang alam ko lang dito, parang sa base sa nasagap ko, may mga kwento kasi si Kailin na napatunayan ba Sablay? niya o na nalaman niya, na-discover niya. Pero yun nga din hindi siya nagkahalita. Okay, so ano ba yun? Kung hindi nagkahalita, pero bakit ang dami din namang mga lumalabas? So siguro, might as well, kahit isang beses, i-address na din ni Kailin tong lahat ng to kasi hindi na nga maganda na siya din na nalalagay sa bad light. Super nega na siyang image niya. Yun lang. O, Pero di- malay natin kasi malapit na ang Shining Inheritance na aking inaabangan dahil favorite ko yan na Korean drama. Ano meron doon? Kasama siya doon? Kasama siya doon. Baka naman doon siya magsalita. Diba? Ayan. Oh, Okay. Diyos ko si Manay Lolit pa babanggain niya. Kaya nga may dialogue si diba? Tinay Loli to. Oo, Nakalagay diba? doon. Mm-mm. Nasa na? Nakalagay doon. Nakita ko na kanina eh. Na anong dialogue niya? Mas malaking artist na si Paulo, ano? Hindi. Mag-isip ka muna mabuti bago ka mandamay. Oo, your problem. Hindi kita titigilan, parang gano'n. Ganyan si Manay Lolit diba? Ayun. At hindi pwede na Basta lang palagpasin nyo nila ba siya dahil pag hindi yan. talagang hindi ko siya titigilan. Kawawa naman si Paul. Dahil sa walang basehan na kwento nang hindi pa sumisikat na tulad ni Kailan ang taray. Ay nako. Okay. Meron po talagang soulmate sa isa't isa till death do your part. Marietta Green. Ay, basahan na naman pala. Basahan naman ba? Marahay na banggi, Prof. Ambet. Greetings from Daet Camarines Norte. From Chris. Thank you po. Ito, ano ko lang salamat kay Glyza Villagracia. Bet niya raw aking OOTD from Maryland, USA. Toro, yung mga OOTD diba? ka dyan na nalalaman. Siyempre, di ba? Kaya talaga, di ba? Ito na, isa pa, yung Glyza Villagracia rin. Wait lang. Shoutout sa husband niya si Carl, ang sipag na nurse sa Maryland University Hospital. Aking gwapo lang pala. Alok TV, advance happy birthday bukas sa boss kong gwapo, sing gwapo ni Yorme, Sir Patrick. Uy, sabi I ni know. Madam Love Guru, I love you daw, Junardo. Wow. Love you too. Bakit aalis si Prof. May Ambet? Pabs ba? Sabi, tinatanong ni Christine Lubis at saka ni Mark Bartz. Grabe sila nag-announce lang. Hindi po, magbabakasyon po ako sa USA at saka sa Canada beginning February. In-announce ko na talaga para lang sagutin po ito. Doon na siya titira. Beginning Ma'am February Marites. 20 hanggang March 18 po. Yun. O sabi ni Lorma Hulse, di po ba reyna ng teleserye si Judy Ann Santos? Oo naman, reyna hindi siya. naman, nung Hindi naman panahon na yon talaga. Oh, Siya naman talaga. Ang sinasabi po namin kanina, sa Sa ABS-CBN, network. namamayagpag noon si Claudine Barreto sa mga teleserye. Ah. Sa GMA naman si Angelu. So parang sila yung, in a way, pinagkatapat, lalo na ng mga fans. Di ba? Yes. Yun. Watching from Ito na. Belgium si Eva Bon. Ito, good evening sa mga Marites watching from Taytay, my brother Fredo Nardo. Sa Taytay? Oo. Eto na, si Ma'am Shi ay nagpakulay ng 99 pesos ba to? Hello kay Habi Daniel. Good evening, Emmy. Ay, si Habi Daniel na naman ni Ma'am Shi. Correct. Thank you, Ma'am Shi. Ito, ay, Jarwin Barte watching from La Union. No? Thank you kay
Soler Torres. Yan, salamat. O, yan. Okay mga Marites, ito na po. Sa Ibalita nagtatanong naman. nga, ba't wala kayong balita sa Mulak family sa Altea? Ito na. O, yan, Siya. makinig po kayo. Okay. Dani, amang ka lang. Ibalita mo namin tungkol kay Heart Evangelista na unahin na muna natin tong na-clear sa issue ng whole departure order ng kanyang dating glam team. Tapos, ano Masaya pa mabalita? nakipagtsayahan kay Mina ng twice. Kasi di nga Tsaka ba, yung- recently, yung dalawa sa mga members ng kanyang glam team na nakalimutan ko ang pangalan na ang kagaling siguro, na supposedly pupunta sa Dubai. Itong dalawang to, ano pangalan niya? Basta, dati po silang member ng glam team. Tapos, nagkaroon po ng whole departure order. Nakakala ng lahat ay may kinalaman nitong si Heart Evangelista. Hanggang klinaro na po ng Department of Justice sa pamamagitan ng isang spokesperson doon, na isang abogado, na sinabi nila na ang issue ay hindi dito sa Philippines kundi doon sa Dubai. At kaya sila na-hold kasi may mga certain documents or may mga issues na dapat nilang ayusin po sa UAE Embassy dito. Kaya ang nanggaling yung order doon sa airline to airline po, hindi dahil sa may immigration or may Department of Justice dito may court order. May court order or something. At lalong walang kinalaman si Heart Evangelista. Sabi na nga ng mga netizen, ganun ba ka-powerful si Heart na pati yung mga taga-Dubai ay matatawagan niya at masasabi niya ipa-hold yan dalawa. Kasi meron yatang event sa Dubai na dapat pupuntahan ito. Hindi na nga tuloy that time. Hindi na lang natin alam ngayon kung naayos na nila yung Hindi daw. mga papeles nila sa UAE. Hindi sila natuloy. Hindi Yun ang natuloy. balita ko. Tapos, walang whole departure order. Kaya nga, walang order. Walang order, oo. Tapos, wala rin daw na binigay na sufficient reason why they were held up. Correct. Pero sinabihan sila, pinayuhan sila ng Dubai Airlines something na si Justin at saka si Jack, tama, yung glam team members, na kausapin or pumunta sila sa UAE Embassy dito sa Philippines para doon ayusin kung ano man. So hindi na nga ni-reveal kung ano yung issue. Ito hindi ko sure kung ang ginamit yata kasi nilang para dun sa airline ticket, miles. Hindi ko sure kung miles nila o miles ni Pia. Parang may ganun na anggulo. Anyway, hindi ko alam kung may connect ba yun or what. Yun lang. Yun nga. So, di ba yung nga rin? Pero hindi sila natuloy. Yeah. Pero at least na klaro kasi si Heart Evangelista laging nadadamay sa mga kung anong issue dito. Kawawa din naman si ano Heart. yung latest kay Heart na salita People in the Past? Yeah, nag-upload kasi siya. Nag-upload siya ng bago niyang YouTube video na kung saan, ano pa nga kikita mo talagang emotional si Heart na teary-eyed siya na bandang dulo. Kung saan parang minention niya na mayroon siyang mga pinagkakatiwalaan in the past na kumbaga parang pinalabas na sa mind niya na toxic siya or something. Parang nakuha daw nito yung kanyang inner peace and joy, mga ganon. So, marami ni-reveal si Heart tungkol doon. Although hindi niya sinabi, hindi siya nagbanggit ng pangalan. Yun, parang pagtitingnan natin, ang dami ding humula at nag-assume na ang tinutukoy ba ni Heart na ito ay yung dalawang glam team niya nga dati. Kasi yun lang kasi so far ang alam ng lahat na medyo hindi naging maganda ang kinahinatnan ng kanilang pagkakaibigan o relasyon. At saka doon nag-stem yung yung mga issue tungkol lalo pag may mga fashion event itong si Heart na recently nga pumunta dito sa Paris. Nagkita sila. Ang ganda nakita ko kung paano siya tinitinit sa red carpet Tapos nung binigyan na siya ng upuan, katabi nga ito si Mina ng Twice. O, diba? So hello to Yani na kinikilig. Tingnan mo parang lang silang twinning parang magkapatid daw. Diba? Nung pinaupo siya sa upuan ng bongga. Diba? Idol rin niya ni Rodessa, no? Yes! Ay, malaking impluwensya kay Rodessa yan. O, diba? Tingnan mo, mga walang balak. Abangan niyo yung interview namin kay Rodessa. Ganyan. Hindi na natapos yung mga emote ni Heart, di ba? I think alam mo, ang tingin ko dyan, kung yun nga pong dalawang glam team niya ang tinutukoy niya. Glam team members. Tingin ko sobrang malaki yatang nakuha. Ay, hindi ko alam. Hindi, may issue talaga na dapat may ganong issue. Pero tingin ko sobrang lalim nung naging sakit na nangyari na kasi naman yung dalawang to kasama ni Heart sa Paris. Sa lahat. Kahit sa US, sa mga ano niya. So, at saka nagkaroon na ng connection
Yes. Rumirekta na nga daw sa mga yun ang isa sa emote ni Heart. Yun. Siyempre. Diba? Parang nabastos siya. Sana matapos yan kung ano man tong ni Heart. Oh, no? anyway. At wait, bago matapos, sabi pala nung kausap niya doon, siguro daw maybe Heart can just think of forgiving na lang. Sometimes kasi when we forgive someone, hindi naman dahil sa itong taong to na nakasakit sa'yo ang humingi ng forgiveness. Madalas para sa sarili natin. At sa peace of mind mo. Pero ang sagot ni Heart, wala pa ako sa level na yun. Hintayin na lang natin makarating sa level. Pero babatiin na kita ng advance happy birthday, Heart. Ayan, alam mo na. February 14. Correct. Okay. O dahil sa mga nag-iintay ng balita sa mga Mulak family, yan na, gusto na natin ito. Ito Kasi po, buong pamilya na. Buong pamilya Mulak. Magkakaroon na po ng sitcom, si Charlene, si Aga, of course ang kambal na si Atasha, at si Andres na unang sabak sa pag-arte. Yes. Nagkapirma na ng kontrata sa TV5 po ilalabas. Under Viva. Under Viva. Ako production niyan. Pero wala pong detalye kung ano yung sitcom at kung kailan. Pero yung story. Pero parang exciting to, no? Family kasi lahat sila. Lalo pat although alam na natin si Aga, active na active. May pelikula siyang padating. Si Charlene, medyo nagpahinga ng konti. Itong si Atasha ay na parang nababanat na. Sa EAT. Nasasanay na siya sa comedy. Eat Bulaga, sa ganyan-ganyan ng mga kalokohan ng mga TVJ doon, mga dabarkads. Itong si Andres. Ibang klase. Guwapo, lakas ng appeal. Parang may makalaban na si Mavi. Oo. At ang tangkad ha. Wow! Nako. So yun po sa mga nag-iintay ng balitang yan, abangan po natin yan mula sa Mulak family kasi I'm sure abangan niya po yun. Diba? Okay, ito page yan naman itong balita kay Willie Rebilla May. Kahapon daw sa Davao, ano ba yun? Davao Rally? May rally. May rally sa Davao. Ayan na nga si Willie nagsalita daw na finally handa na raw siya na tumakbo for the next election which is by next year. Handa na raw siya napasukin ang mundo ng politika. So kung next year, ibig sabihin, sa senador. Oo, diba? national elections ito. Ayun na nga. Actually, itong Baka mga... naman congressman. Dahil itong mga panahon na to, ang dami na nagpaparamdam. At saka mga kamarites, huwag yan na masyado. Pagdasal na lang natin ng kasi ang daming mga kalukulukahan. Ano ba yan? Mga kaparites, matuto na tayo ha. Yun diba? lang aming sa inyo. Bago tayo we are not a political show pero paalala lang. Dahil sabi nga ni Diego Soliel Torres, nagpakulay ng green. Ano yung W5? One. Sa Korea. Oo. Bakit laging dinidikit ang name ni Heart sa dalawang pa-victim na to? Sana wag ginagamit. Dapat na headline na lang is glam team ni Pia. Super you si Heart. Kasi kay Pia na nga kasi itong dalawa. Tama din naman. May point siya dito. Ito. Shoutout from Halifax, Canada. Jeffrey Osena. At may pakulay din si Moon Kunst. Tama ba ito? Moon Kunst? Ano naman ito? 5.99 euro! Oo, hello po sa inyo. Tatlo, umabot pa ako sa live ninyo watching from Netherlands. Hi to my husband, Ronnie Van de Peter. Sana tama ko na po pronounce ha. Si Ronnie Van de Peterman. Hello po. Ronnie Van de Peterman from Moonscons in Netherlands. Sabi ni Lizelle Manalo, ang layo naman ni Andres kay Mavi. Mas manly si Andres. Aray ko. May ganon. Anyway, opinion niya po yan. Irespeto natin. Yan. Abangan na lang natin. Sabi naman ni Goba Mark, walang dating ang kambal ni Aga. Ay, sinagot naman siya ni Altea 0814. Ikaw ang walang dating. Anyway, again, opinion po nila yan. Ay! Hello, ma. Tulong ako dito sila nag-aaway-away, nagtatalo-talo sa kilala natin. Ko to. Ang nagpakulay na to. Sina? Ang aking napaka-sexing pinsan. Si Irene. Wala pa sa nagpakulay na 125. Si Ma'am, nabanggit na natin, di ba? Oo. Speaking of Irene. Irene, happy birthday. Lapit na February 1. Ayan. Meron pang galing sa Netherlands. Diba si Moon Kans? Ito, si ML Reyes. Sabi ni ML Reyes, antok na ako, malambing kasi voice ni Miss Rose. Sabi, te. Papantok. Papantok ba? Another, galing kay Mamshi. 249 pakulay.
Ma'am Shire. Ito pa, Michelle here. Mrs. Thank you, Sir Ambet, sa masayang pagbati kay Habi Daniel. Sana si Din din. Din, batiin mo naman daw si Happy Happy Daniel. Daniel. Happy Daniel. Happy Daniel Daniel. from Ma'am Shi, and thank you ulit sa pakulay. Thank Ito you, pa, thank you. sa fan ni PhD. Lakas naman makamadam ni PhD Rose. Ang ganda ng outfitan. Yayamanin. Nako, abangan nyo pa yung outfit niya next week. Grabe! Ay! Dahil magsha-shopping po kami bukas. Basta kung saan man abangan. Ladybug, hello Team Replay Pressure. here. But now watching live from South Carolina, USA. Ano? Nga Marites. Ano raw, meron mamagin na naman. Meron pa. Nasaan ba? Minati ko na to si Ma'am Shi. Okay na. Yeah, thank you, Ma'am Shi. Yes, Okay, salamat, go! salamat. Meron pa ba? Din. Yan po ang isang linggong chika mula sa Marites University! Huwag po kayong aalis. Susunod po agad ang dahon. Ako, ibang klase ito. Hulaan na!